Ayuno naman kayo. Lanya kayo sa bagay. Maaga naman ang ating simula ng ating penitensya. Hindi ba? Parang 2022 pa nagpipinitensya na tayo eh. Parang araw na araw, araw-araw, mahal na araw eh. Dahil dito sa gobyernong, ewan ko ba, gobyernong Santanas. Di ba? Pagka panalo pa lang, kalbaryo na inabot natin. Umpisa pa lang, 2022, nakawan na ng nakawan. Politika na ng politika ang mga punyeta. Bawal magmura. Kasi mahal na araw, magagalit na naman si Jesus niyan. Pwede, kaya ba natin? Kaya natin walang mura ngayong Holy Week. Parang yun yata ang penitensya ko yung hindi makapagmura. Ang hirap kasi, okay lang man siguro hindi ka magmumura pag maganda yung binabalita mo. Kaya lang pagka ang binabalita mo naman puros ka demonyohan mapapamura ka naman talaga. Tsaka sa hirap naman ng buhay ngayon, di ba? Sa taas ng bilihin, taas ng presyo ng gasolina. Nag-message na yung nanay Morning Dew ko sa akin Sabi niya sa akin, anak, anong gagawin ko? Wala na mabila ng gasol dito. Diyos ko. Wala daw mabila ng gasol. Kasi daw, kasi ang pinakamalaking manufacturer ng exporter pala, pinakamalaking exporter ng liquefied petroleum gas or LPG, China. Inaaway natin China Paano na ngayon yan? Walang hiya inaaway nyo China tapos ngayon kailangan natin ng LPG. Wala masyadong nakakarating sa atin. Nag-awala na, nag-uuling na yung mga tao. Baka makita mo wala nang bahay yung mga Pilipino. Nasaan na yung bahay nyo? Wala na, walang gasol. Ginawa ko ng panggatong. Summer man ngayon, di umuulan. Saan yung haligin nyo? Ba't nawala? Ba't yung hagdan nyo kalahati na lang? Ayun, ginagawa ko ng panggatong Kasi bukod sa napakamahal ng gasol, wala pang mabila ng gasol. Diyos ko po, ano ba nangyayari sa bayang Pilipinas? Nako, Panginoon, kaawaan mo po kami. Ilang taon na po ito, 4 na taon na po ito kami pinahihirapan ng mga satanas. Kami naniniwala, kayo may kapangyarihan, baka naman pwede, mo na. Isang magic mo lang, isang ganun mo lang naman yan. Sige na naman. Kami pahirapan. Total naman, yung presidente namin nagpunta ng Ilocos, doon daw siya magmamahal na araw, doon daw siya magpapahinga. Sabi mo, diretso na yung pagpapahinga, wag nang gumising. Hindi ba? Walang hiya naman talaga. Ang hirap talaga ng buhay. Nag-message siya si Nanay Morning Dew, wala daw mabilan ng LPG. Tapos bukod sa wala nang mabilan, nag 100%. Dati ang LPG 1,000, 2,000 na yata. Nang tinapay yan. Wala. Paano gagawin natin yan? Diyos ko po. Alam nyo, kumain na lang kayo sa labas. Na kayo magluto. Kasi tinan mo, bibili ka ng mahal yung bibili mong mahal yung bibili mong karne, mahal yung gulay, mahal yung rekado, tapos gasol ang mahal din. Mahal din panghugas ng pinggan, mahal na din ang tubig na panghugas ng pinggan. Mahal na din kuryente kung mag-induction ka man. Kaya pwede na rin mag-shift na kayo to induction. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan itong itong supply ng ating enerhiya. Kasi yung ating mga power plants, ang pinagkukuhanan din ng kapangyarihan niyan. Petrolyo din So kung merong shortage ng petrolyo, hindi malabong magkaroon ng shortage ng enerhiya. Kaya magtataas na nga ang enerhiya, baka magkaroon pa ng shortage kasi baka magkaroon ng mga scheduled brownouts yan. Paano na? Hindi na tayo makapag-vlog, di nyo na ako mapapanood. Kaya samantalahin nyo na. Habang may kuryente pa sa Pilipinas, samantalahin nyo na. Kasi ibang klase itong problema na ito. Ibang klase itong problema na to, matindi itong problema na to. Kasi yung mga dumadaan na mga barko dyan sa Strait of Hormuz, tsaka yung isang maliit na kalsada ng mga barko dyan sa may ang tawag dito, yung sa may Yemen. Dalawa yan sa may Iran at saka doon sa may kabilang side yung sa may Yemen. Kontrolado nila yun. Pag may dumadaan doon na walang permiso, mini-missile nila yung yari, mahihirapan talagang lumabas yung may mga iba namang pinagkukuhanan ng langis. Kaya lang, sobrang layo na. Yung ibang pagkukuhanan mo, nasa Europe na, nasa may Russia na. Kasi kung Middle East manggagaling, kasi mula dito hanggang dyan sa Middle East, pag nag-eroplano ka, 8 oras lang yan.
So malayo pero mas mabilis makakarating sa atin kung sa Middle East. Meron din mga refineries dito sa Asia, dyan sa may Singapore. Kaya lang ewan ko kung bakit yung gobyerno natin at yung mga negosyante rito doon kumukuha sa sa golf. Hindi yung golf, hindi yung nagpapalo-palo ng bola, golf. GULF. Doon sa may Middle East. Meron naman dito pero hindi ko alam ba't sa Middle East sila kumukuha. Yun nga yung isang ni-raise na issue ni Marcoleta. Bakit bakit kumukuha kayo sa Middle East? Ang layo-layo, meron naman dito malapit. So yung cost baka mas mababa pa. Kung sakaling mas mataas sila ng konti pero yung mababawasan naman yung travel cost, mababawasan naman yung other expenses, baka pwede nang makuha doon. Hindi natin so yun ang problema natin. Tapos inaaway pa natin yung mga bansa. Katulad dyan, inaaway natin yung China. Hindi rin natin kabati yung Russia dahil kabati tayo ng Amerika kalaban ng Amerika ang Russia at ang China. Masyado tayong amuyong, masyado tayong pabibo sa Amerika. Wala naman tayong pakinabang sa mga buwisit na yan. Kita mo, yung kaibigan ninyong si Donald Trump, nagpadala na ba ng langis dito? Di ba? Hindi pa. Kasi sila na mga problema din sila. So ngayon, yung Russia nakapagpadala na dito ng langis. Capable. Yung Russia, malayo. Ang layo nun. Pagpapunta rito, Diyos ko, layo ng Russia papunta rito. Kung Europe ka rin kukuha, meron din naman mga refineries sa Europe. Ang layo din. Kasi from here to Europe, mga 18 oras yan so pinakamalapit yung Middle East at saka itong Asia dito sa Singapore, meron din sa Malaysia, meron din ang Brunei. Magaganda mga refineries nila dyan. Ngayon dito sa Pilipinas, yun ang natin. Kailangan kaibiganin natin muna yung China. Kaya kaibiganin na kasi natin yung China para at least man lang pagka sa oras ng kagigipitan, late man ng bansa natin, ganito lang yung bansa natin kumpara mo sa bansa nila. Bibigyan nila ng tulong yung buong bansa nila, laki-laki. Mano ba naman yung konti pumunta sa atin, di ba? Masama yun. Yan ang problema. Yan ang problema kasi ang ganda-ganda ng foreign policy ni Pangulong Duterte, binago-bago nitong hindot na si Bongbong Di mura yun hindot So pipigilan natin wag magmura ngayon kasi mabait tayo ngayon, mahal na araw. Yung mga sa mahal na araw, wag kayong masusugatan. Pag nasugatan daw kayo, hindi gagaling. Lalabas daw yung pare. Hindi, pero seryoso kailangan na natin, mag-ingat, tayo, hindi natin alam kung anong magiging iba pang resulta nitong dilubyo na kinakaharap natin. Nagpepenitensya na tayo simula pa noong 2022 hanggang ngayon. And mukhang tatagal pa to, mukhang matagal ang buhay ni Satanas Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi pa daw gawa kasi yung special na impyerno para sa mga taga-gobyerno ng Pilipinas, kaya hindi pa kinukuha ni Satanas Yang mga yan, kasi kapag ngayon sila kinuha ni Satanas, halimbawa ngayon kinuha ni Satanas si Romualdez, ngayon kinuha ni Satanas si Bongbong, wala, maagawan siya ng posisyon kasi lahat ng mga kademonyohan na ginawa ng demonyo, napalitan na may mas demonyo pa sa demonyo. Ang pinaka-demonyo sa lahat ng mga demonyo sa buong kademonyohan, si Bongbong Marcos, yung anak niya si Sandro, at saka yan si Martin Romualdez. Yan ang mga pinaka-demonyong mga tao. Bakit ko nasabi? Di ba meron na namang balita ngayon? Meron na namang balita ngayon na eto daw, mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, i-ocular inspection. Bakit pa i-ocular inspection yan? 16 days nang tumira dyan 16 days nang tumira dyan yung si General Torre na parang may topak. 16 days na siyang tumira dyan. Sa loob ng 16 na araw, nandiyan sila 24 oras, dare-derecho. Yung lalabas, may papalitan. Diyan na natutulog yung mga pulis. Araw-araw, hinahalughog nila. Yang lugar na yan, walang square inch na hindi sila napupuntahan. Napakadami pa ng mga equipment na ginagamit nila. Meron pa silang pang heartbeat, meron pa silang pang x-ray, meron pa silang pang red infrared. May mga drone pa sila na lumilipad kahit no drone, no fly zone dyan sa lugar na yan. Kompleto sila. Tapos meron pa silang mga high definition camera na in-install sa mga magkakabilang mga establishments sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ. Nazoom nila, pati yung kuyukot mo makikita ng mga hudas na yan. Lahat as in, araw-araw inspeksyon. Yung alam nyo ba yung mga taga-KOJC no nandiyan? Kasi nandiyan kami. Yung mga taga-KOJC, hindi na sila makapaligo kasi minsan maliligo ka, biglang may kakatok. Mag-search po kami, naliligo ako. Pagka hindi mo binuksan yung pinto, baka sabihin may tinatago ka. Hindi ba? Napaka-stricto dyan. Dyan sa Kingdom of Jesus Christ, yung mga lalaki at mga babae, hindi yan naghahalo.
Unless yung ministry mo at yung ministry nito nag-overlap o meron kayong transaksyonnes, doon lang kayo. Pero hindi naghahalo ang mga kababaihan at mga kalalakihan dyan. Pinagbabawal yan dyan. Oo. So ngayon, ang mahirap niyan kasi kahit lalaki ka, sa mga magkakahiwalay kasi ang dormitoryo diyan eh. May dormitoryo ng mga babae, exclusive 'yon sa mga babae. May dormitoryo naman yung mga lalaki. Eh ang problema doon sa dormitoryo ng mga babae, mga lalaki mga nagpupunta. Syempre hindi naman pwede 'yun, parang wala nang paglabag na 'yun sa respeto eh. Kasi ano 'yun, batas 'yun sa kanila na ikaw hindi ka pwede, lalaki ka, hindi ka pwede rito. Pero ano 'yun ito yung mga circumstances na special, ika nga. So ang tagal-tagal nila dyan, kahit doon na lang sa may kangkungan, no? Meron sila doon sa may malapit na sa may runway ng airport. May mga kangkungan doon, hanggang doon nakakarating sila, nagkakalkal sila doon eh. Oo, ni-lockdown nga nila yung yung area diyan kung saan nakapark yung mga eroplano tsaka mga helicopter ng Kingdom of Jesus Christ. Lahat, as in, walang pinalagpas. Oo, kumbaga, lahat ng pwede mong tapakan sa buong property na yan, natapakan nila, naikot nila araw-araw sa loob ng 16 na araw. Alam nyo ba, sa loob ng 16 na araw, sila nga may-ari ng compound eh. Hindi ka makapunta doon sa simbahan nila, hindi ka makapunta mag-isa doon sa kingdom nila na kinoconstruct pa, hindi ka makapunta doon sa mga parkingan nila ng mga sasakyan nila, hindi ka makapunta dahil nga sila ang may control. Sila ang may-ari, yung mga taga KOJC ang may-ari ng property, pero nagpapaalam pa sila doon sa mga pulis. Anniversary nga yung mismong katedral nila, yung mismong simbahan nila, hindi nila nagamit eh. Nagmamakaawa sila sa mga pulis. Saan ka naman makakita? Ikaw may-ari, ikaw pa nagmamakaawa gumamit. Baka naman po pwede pagamit lang kami kasi anibersaryo ng simbahan namin, magdadasal kami, diyan kami nagdadasal eh. Alam nyo ba kung saan nagdasal yung mga taga Kingdom of Jesus Christ? Sa ilalim ng ambon. Sa ilalim ng mainit na araw, doon sila sa open field, doon sila nagtipon-tipon, doon nila sinelebrate yung kanilang anibersaryo. Habang anibersaryo, nandiyan dyan yung mga pulis na yan. Walang umalis, hindi lang dyan sa property na yan. Sa lahat ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, nandoon yung mga pulis. Ano pang gusto nyong mangyari? Yung ocular inspection nyo pa. Bakit hindi na lang kayo makipag-cooperate, makipag-coordinate kay Torre, kay Marbil, DILG, sa DOJ, kung ano yung mga natuklasan nila dyan sa loob ng 16 na araw. Sa sobrang wala nga silang natuklasan dyan sa loob ng 16 na araw, naghukay nga sila eh. Wala na nga silang makita, hinukay-hukay na nga nila yan eh. Dahil nga, nagpaikot-ikot sila dyan ni isang miyembro, walang lumapit sa pulis na sinabing inaabuso ako. Tandaan ninyo, yung mga pulis dyan, di barel. Yung mga pulis dyan, full battle gear. Yung mga pulis dyan, kompleto. Kung meron saan ng inaabuso, kahit isa, dyan sa mga properties na yan, kahit isa man lang sana, kung halimbawa may kulungan dyan ng mga miyembro, di sana nakita yan ng mga pulis na umiikot dyan araw-araw. Lahat, pati dingding, kinakamot nga nila eh. Pati nga salamin, kinakatok nila eh. Baka two-way mirror daw eh. As in, ganun kagrabe ang sitwasyon dyan sa Kingdom of Jesus Christ during that time. Mga bossing, during that time, as in, lahat na kakalkal nila, pati kaldero, binubuksan nila. Ano pang ocular inspection ang kailangan nyo? O baka gusto nyo lang talagang kunin yung mga properties nila na sinasabi nyo, kasi parang sinasabi nila, meron daw, yung kanilang pagpa-fundraising. Hindi po masama ang pagpa-fundraising ha. Oo, dugot pawis ng Kingdom of Jesus Christ, 40 to 41 years na nag-fundraising ang mga yan. Nagsimula ang simbahan nila, 15 sila, lumago yan ng ilang milyon na sila, 8 milyon na sila ngayon ha. Pinaghirapan nila yan. Hindi pa mayor si Pangulong Duterte, simbahan na yan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Baka naman, sinasabi kasi nila, parang pinalalabas nila na hindi sila naniniwala na hindi corrupt si Duterte. Malamang sa malamang, yung mga corruption dinala sa Kingdom of Jesus Christ. Mga tanga, anti-corrupt nga ang Kingdom of Jesus Christ eh. Ang Kingdom of Jesus Christ, kahit pisong duling, walang tinanggap yan sa kahit na kaninong politiko. Lahat ng politiko na nagpupunta sa kanila para magpa-endorso, hindi sila humingi kahit isang piso. Walang ganun. Zero corruption, kaya nga lumaguyan ng ganyan dahil walang corruption dyan. Tapos aakusahan nyo ng corruption ang Kingdom of Jesus Christ. Wala kahit sang singkong duling ang ginastos ang Kingdom of Jesus Christ na pera ng gobyerno. Bakit yung mga properties nila yung gusto nyong buksan? Bakit hindi yung mga properties ni Bongbong Marcos, ni Romualdez, ni Sandro Marcos? Tingnan nyo si
ano yan, Romualdez. Si Romualdez, dating 300 million lang. Yung kanyang net worth ngayon naging 3.5 billion na. Sa loob lang ng 2 taon. Bawal nga magmura. Di ba? Punyemas. Si Bongbong Marcos net worth niya, si Sandro Marcos, paano yumaman yan? Ngayon lang naman naging congressman, pangalawang term ng congressman, magkano lang naman ng congressman? Huwag mo sabihing Marcos yan, kaya mayaman yan. Buhay pa naman yung tatay niya. Siyempre, yung yaman ng tatay niya, yaman pa ng tatay niya yun. Makukuha lang niya yung yaman ng tatay niya, yayaman lang siya kapag namatay na yung tatay niya at ipinamana na sa kanya yung mga properties ng tatay niya. Pero sa ngayon, kakagaling man lang yan sa pagka-graduate. Ano ba negosyo niyan? Ano ba mga nakalista na mga negosyo niyan? Magkano ba kinikita ng mga negosyo? Bakit parang ang yaman-yaman niyan? O di umano, kontrolado na daw niya ang lahat ng mga vape industries sa Pilipinas. Paano niya nagawa yun? Diba? Hindi ba yan yung mga dapat na sinisilip natin, mga bossing? Hindi ito, simbahan ito eh. Natural yung simbahan. Walang mga tax na binabayaran yan dahil nasa batas naman yan. Separation of church and the state. Tapos mga bossing, may mga businesses naman yan. Yung mga legitimate yung mga business. Nagbabayad ng tax yung mga businesses niyan. May mga permits yung mga businesses niyan. Listed yung mga businesses niyan. Bakit? Anong problema? Kung halimbawa, yung Kingdom of Jesus Christ malago, lahat naman ng simbahan malago. Ang simbahang Katoliko malago, ang Iglesia ni Cristo malago, ang Jesus is Lord malago, lahat ng mga simbahan malago. El Shaddai malago. Lahat naman malago, lahat naman magarbo. Pero pag nakita mo yung Kingdom of Jesus Christ, napapakinabangan ng bawat membro yung kung ano man yung mga naipundar nila. Sila nagpundar nun, imantakin mo ilang milyon sila. Isipin nyo na lang, ilang milyon sila sa 8 milyon na mga miyembro nila. Bawat isa lang dyan magbigay ng piso, di may 8 milyon sila araw-araw. Di nyo ba nagigets yan? Imagine nyo, nagbebenta pa yan sila ng mga produkto. May mga businesses, aside from their businesses, nagbebenta pa ng mga produkto yan. Mga biskotso, mga otap, lahat ng maisip mo, binibenta nila. Ako nga, isa sa mga bumibili sa mga fundraisers nila mga leche plan, mga biskotso, chicharon, vegan chicharon. Si General Torre nga sabi ni General Torre, pati siya binibentahan dati Nung hindi pa kaaway si General Torre, pati siya binibentahan ng vegan chicharon. Bumibili siya sa Kingdom of Jesus Christ. Ganyan ang kanilang fundraising. So may fundraising sila. Saan ba napupunta yung fundraising nila? Libre ang eskwela sa mga miyembro nila. Libre sila ng pagkain. Libre sila ng bahay basta full-time miracle worker ka. Buti sana kung saan napupunta yung mga pera na yan, napapakinabangan nila Kita nyo nga, wala ni isang property sa Kingdom of Jesus Christ na may pag-aari si Pastor Apollo Kibuloy. Wala siyang pag-aari dyan, nasa simbahan lahat. Diyos mio kayo, nakita nyo na lahat ng mga gusto nyong makita dyan. Ang punto po natin dito, pinupunto natin dito, bakit hindi itong mga demonyong tatlong magpapamilya na ito? Yung silipin natin yung kanilang mga yaman. Sinasabi na wala ni isa na nagsasabi si Pastor Apollo Kibuloy may mali-malitang pera. Walang ganun. Merong eroplano si Pastor Apollo Kibuloy pero wala ni isang picture na may mali-malitang pera na sinasakay sa mga helicopter at sa mga eroplano niya. Lalong-lalo na galing sa gobyerno. Walang ganun. Nag-iisa lang po ang reklamo kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung reklamo na yung isang babae daw pinagtitinda siya ng munchkin. Punyeta. Sorry sa pagmumura. Pinagtitinda raw siya ng munchkin. Tapos magkano daw ang kita niya isang araw? 130 pesos. Pinipilit daw siya magtinda. Bawat isa sa kanila responsibilidad na talagang mag-raise ng funds kasi nga lahat sila nakikinabang. Ano gusto mo? Libre ka aral? Gusto mo libre ka tirahan, libre ka pagkain? Hindi mo paghihirapan, ang kapal naman ng mukha mo. Siyempre, libre ka aral. Pinaaral yung babae na yan libre tirahan, libre pagkain, pati mga lahat ng mga pangangailangan, libre. Tapos pagbebentahin ka ng munchkin, ikita ka ng 130 isang araw, nagreklamo ka pa. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-eskwela ngayon? Alam mo, ako nga nung nag-aaral ako, walang pang bigay ng matrikula yung mga magulang ko kung saan-saan ako. Kung saan-saan ako naghanap ng pera para mapaaral ko yung sarili ko. Mantakin mo, nag-a-apply ako sa Jollibee, di ako matanggap. Mukha daw akong nakakatakot. Nag-apply ako sa mga KFC, sa Wendy's, gusto ko mag-self-supporting. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho kasi yung itsura ko, mukha daw akong kumakain ng manok. Kahit hindi luto.
Kaya sabi, wag ka na, mauubos ang pagkain dito. Hindi ako natatanggap. Alam mo ba kung anong hassle ang ginawa ko para lang makapag-aral ako? Tapos kayo libre eskwela, libre bahay, libre tubig, kuryente, libre pagkain. Pagbibentahin lang kayo ng ng biskotso para matustusan yung mga libreng mga kinukonsumo nyo. Galit kayo. So ngayon, yun lang nag-iisang reklamo. Enough ba yung nag-iisang reklamo na yun para i-freeze yung buong asset ng buong simbahan, pati eskwelahan, foundation, lahat i-freeze ninyo dahil lang sa reklamo ng isang tao? Mantakin mo, 8 milyon sila, isang tao lang yung nagre-reklamo, 8 milyon yung hindi nagre-reklamo. Tapos kutsa yan dahil lang dyan mafi-freeze yung mga assets. Di ba? Ganyan kademonyo gobyerno, ganyan kademonyo si Marcos, si Romualdez, si Sandro, tsaka yung mga chuwariwap nila. Kaya nga hindi pa mamatay-matay ang mga yan kasi yung impyerno kinakabahan eh. Sabi ng mga nasa impyerno, kahit nga si Hitler, sabi ni Hitler, putya, maning-mani yung ginawa ko. Lahat ng mga ginawa ko sa nakasalanan sa buhay ko, maning-mani sa ginawa na itong pamilya na to. Ibang klase, legal na pagnanakaw yung ginagawa nila. Tapos sila, malaya, nakakapagbakasyon. Sila malaya na nakukuha nila lahat ng gusto nila. Tapos, eto si Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasamahan niya, nakakulong simbahan yan. Walang mga krimen, walang mga pinatay yan. Walang mga nilustay na pera ng taong bayan. Tapos sila, 1 taon mahigit na silang nakakulong. Etong mga to, ilang taon na sila sa gobyerno, 4 na taon na silang namumuno, puro pagnanakaw lang ginagawa. Tapos, mga nasa laya. Sinasabi na nga nung 18 Marines, sinasabi na ng 18 Marines, di-deliver kami ng pera sa mga yan. O hindi ba dapat automatic, nakakulong na sila, hearsay din lang din naman lahat ng mga inaakuso kay Pastor Apollo Kibuloy, hearsay lang din naman lahat ng mga inaakuso kay Pangulong Duterte. O bakit silang dalawa nakakulong? Itong mga to, ang dami na, pati ebidensya pinapakita, hindi pa nakakulong ang mga hayop na yan. Ganyan ka demonyo ang Pilipinas at ganyan kademonyo yung mga nandirito sa Pilipinas. Huwag niyong kalilimutan yan hindi itong mga issue kay Pastor, itong mga issue kay Inday Sara sa ICC, lahat ito ginawa yan para harangan nila yung totoong problema ng Pilipinas. Ano yun? Ninanakawan tayo araw-araw. Araw-araw tayong nilalatigo ng mga yan ng korupsyon. Yun ang araw-araw nagpepenitensya tayo subconsciously, hindi natin alam, pero hinahambalos tayo ng mga yan ng kahirapan, taas presyo ng gasolina, taas presyo ng bilihin, shortage ng mga kung ano-ano. Hayop kayo. Mga demonyo kayo. Alam mo, I can go on and on and on and on hanggang matapos tong vlog na to. Kaya ko magsalita dire-diretso tungkol dyan, pero magbabalita tayo. Kasi alam ko na-miss nyo ako. Ilang araw akong hindi nakapag-vlog kasi busy ko magpapayat. Speaking of papayat ito na yung pagkakataon. Let's grab this opportunity para makapagpapayat. Mahal ang presyo ng bilihin, mag-diet. Mahal ang presyo ng gasolina, maglakad. Magbisikleta, mag-jogging. Ano pa mahal? Mahal na lahat, ikaw na lang ang hindi pa minamahal. Naku po, ang sakit naman yan. Kung lahat na nagmahalan pero ikaw wala ka pa ring minamahal at walang nagmamahal sa'yo, katulad ka ni Trillanes, katulad ka ni Luistro, katulad ka ni Redon, na kahit na anong gawin mo walang nagmamahal sa'yo, hindi na yan problema ng Panginoon. Problema mo na yan, ginawa mo yan sa sarili mo, kaya walang nagmamahal sa'yo. Kita mo si Risa Ontiveros ngayon, nagtatabas na ng mga damo. Si Risa Ontiveros ngayon, nanguhuli na ng isda. Konti na lang, isa na lang ang hindi pa nagagawa ni Risa Ontiveros, kumain ng tae. Walang iyan, hirap na hirap silang talunin si Inday Sara. Samantalang si Inday, pa-interview lang, araw ng Davao, pa ganun-ganun lang, pero pabilad-bilad lang sa araw, pahilaw-hilaw lang sa mga tao. Kita mo naman yung trust rating niya, hindi bumababa, pataas pa ng pataas. Samantalang yung kay Bongbong Marcos, putya yan yung yung kanyang rating, papunta na sa impyerno. Papunta na ron, malapit na. Sabi nga ni Satanas, walang hiya naman to si Bongbong. Pati naman yung ratings niya, yung trust rating niya, kumakatok sa pintuan natin, papunta na kay Satanas Walang hiya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay,
pera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at